It's been a long 3.5 months. Hindi nga ako makapaniwagang 3.5 months. But tingin ko naman, kahit papano yung mga direktiba ng Pangulo, marami naman tayong mga natupad doon sa mga inutos sa atin nung nagsimula tayo nung September. Pero hindi pa tapos. Madami pang kailangan gawin. Mahaba pa to. Lalong-lalo na yung mga reformang kailangan natin gawin. Nag-uumpisa pa lang tayo and madami pang laban na kailangan gawin sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Pero tingin ko naman very hopeful ako at nakikita ko naman na meron ng mga paunti-unting pagbabago na nangyayari. So, if I can just start very quickly, pwede na ba? Pwede na. Di ba? Okay, sandali lang. Easy. Masyado kayo nagmamadali. Ayan, nakakaskay na naman ako ni Joseph. Ayun na. Anyway, so, I just wanted to start off by reiterating the President's directives. No? And no better person to reiterate that than the President himself. So, let's just watch this. This was taken from one of his presentations, press conferences the past month. Una, mapapanagot ang mga kasama rin ito, mga kasawat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ginagawa nila. Pangatlo, nagumuha tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ito ay hindi na mahuhuli. Kaya, yung mga tao yan na kasabwat dyan, eto, mga walang ito, sa nananakaw ng pera ng bayan, tapos na ang mariligaya ninyong araw. Habulin na namin kayo. Okay, so the President said that very clearly in one of his press conferences, and he has repeatedly said that over the course of the past 3-4 months. And yan, even in private, lagi niyang sinasabi sa atin yan. And tatlo lang naman talaga paulit-ulit kong sinasabi ang direktiba ng Pangulo. Panagutin yung mga dapat managot, ibalik ang pera, and reformahin ng DPWH. Yun nga. Hindi siya madaling gawin. May proseso yan lahat. Hindi yan overnight. Pero sa tingin ko, dito sa makikita natin ngayon, sa loob ng 3 kalahating buwan na nandito ako, tingin ko, meron na tayong mga nagawa, pero umpisa pa lang ito. Paulit-ulit namang sinasabi ng Pangulo yun na this is only the beginning. And I just like to go through them one by one. So, unahin natin yung mga mananagot. So, ito nakita nyo na, yung mga nagsimula na yung mga pag-aaresto, nagsimula na yung mga pagpa-file ng kaso. Pero, siguro tignan natin ang pangmalawakan. No? So, next slide please. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan sila former Speaker Romualdez, sila former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan nasa ombudsman na. Through referrals, filings by the ICI and DPWH. Siyempre, kasama na rin dyan yung BGC boys, kasama ng iba pang mga empleyado ng DPWH, at kasama din ng mga iba't iba pang contractors, at meron pang ibang mga private individuals. 87. Halos mag-100 na yan.
So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalat pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. No? At umpisa pa lang ito. No? Umpisa pa lang ito. No? Marami pang mga i-refer sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. So, ulitin ko. At ngayon, meron ng 23 individuals, can you go back? Na meron ng kaso sa korte. No? Kasama na din dyan si Saldico, etc. No? May kulang dito. No? Anyway, so alam na naman natin sila. No? So, kasama si Sara Diskaya sa kaso sa Davao. No? Dalawa ang kaso ngayon na final sa Sandigan at sa RTC ng Digos. No? 16 sa... Ayan, nag-e-edit siya. So, hindi, alam naman natin lahat yun. No? So, sa Oriental Mindoro, kasama si Zaldico at sila yung mga DPWH personnel. Sa Digos naman, kasama si Sara Diskaya at yung mga DPWH personnel na nandun. So, at ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So, abangan na lang natin yun. No? Okay. So, ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin sa mga final sa Ombudsman at sa mga yon fina-file na sa korte. At ulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. May mga malalaking isda doon. No, na tingin ko naman, nakikita ng mga kababayan natin. Pero dahil nga may proseso tayo, hihintayin natin ngayon at may tiwala tayo sa Ombudsman sa kanyang kakayahan at sa kanyang resolve na mag-file ng mga kaso sa korte para talagang tuluyan ng managot ang mga dapat managot. So yon, unang-una yon, ang dapat managot ang dapat managot.